salitang holiness sa Biblia ay nangangahulugang ng kabanalan sa Tagalog. Ito ay may malalim na espiritual na kahulugan at ginagamit upang ilarawan ang kalikasan ng Diyos. Pati na rin ang pamumuhay na inaasahan mula sa mga taong sumusunod sa Kanya. Sa Hebrew, ang salitang banal ay nangangahulugang hiwalay o itinanggi. Kaya't ang Diyos ay banal sapagkat Siya ay lubos na naiiba, walang kasalanan at ganap sa Kanyang kadalisayan. Ang kabanalan ay hindi lamang tumutukoy sa moral na kalinisan, kundi pati na rin sa espiritual na pagtatangi para sa layunin ng Diyos. Ang mga bagay, tao o lugar ay tinatawag na banal kung ito ay inilaan para sa Kanya, tulad ng templo o araw ng pamamahinga. Bukod dito, ang kabanalan ay makikita sa pamumuhay na sumusunod sa mga utos ng Diyos. May pusong tapat at puspos ng Espiritu Santo. Ayon sa 1 Peter chapter 1 verse 16, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal, na nagpapahiwatig ng panawagan sa mga mananampalataya na mamuhay ng may disiplina, kalinisan at pagmamahal bilang pagsunod at pagkaya ng kabanalan ng Diyos. Ang 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16 ay panawagan sa mga mananampalataya na mamuhay ng may kabanalan ayon sa kabanalan ng Diyos. Ayon sa talata, sa halip magpakabanal kayo sa lahat ng aspeto ng inyong pamumuhay. Yamang banal ang tumatawag sa inyo sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Ipinapakita na ito na ang pamumuhay na banal ay hindi lamang bahagi ng reliyosong obligasyon, kundi isang tugon sa pagkakakilanlan. Ang Diyos na banal ng mga mananampalataya ay inaasahang sumunod sa Kanyang halimbawa at mamuhay ng may kalinisan, katapatan at pagkatalima sa Kanyang mga utos. Ang kabanalan ay dapat makita sa bawat bahagi ng kanilang pamumuhay bilang pagpapakita ng kanilang ugnayan sa Diyos na tumawag sa kanila. Flee from evil just as a deer flees from a hunt. This seemingly emphasizes the urgency and instinctive reaction we should have toward evil. Just as a deer doesn't hesitate to run for its life when it senses danger, we too should avoid sin and temptation swiftly and decisively. Function only as a dedicated instrument of God means living with the sole purpose of serving God and fulfilling His will, just as a tool has no purpose apart from the task it was designed for. A person who is dedicated instrument of God seeks to align their actions, thoughts, and life direction entirely with His plans. It reflects total surrender, obedience, and the desire to be used by God for His glory and honor. Face persecution with joy as you live a holy life means embracing suffering or opposition for your faith without fear of resentment, but with gladness, knowing it is part of following Christ.